Pasensya na, sir, pero bawal po ang mga namamalimos dito. Ang bawat salita ay parang matulis na bubog na tumusok sa pandinig ni Leo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng mamahaling restaurant ay tila hindi na niya maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi, ng kanyang mga tainga. Ito ba talaga ang nangyayari? Ang lalaking nasa harapan niya, nakasuot ng plansadong uniforme na may pangalang Marco na nakaburda sa dibdib, ay nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pandidiri. Isang tingin na tila sinusuri ang kanyang lumang pantalon, ang kanyang medyo kupas na polo shirt at ang kanyang mga sapatos na balat na halatang marami ng pinagdaanan. Hindi ako namamalimos. Mahinang sagot ni Leo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nanginginig ang kanyang boses at kinasusuklaman niya ang sarili dahil doon. Sir, pakiusap lang po. Huwag na po tayong gumawa ng eksena, sabi pa ng lalaki. Si Marco, na bahagyang itinataas ang isang kamay na para bang nagpapaalis ng isang langaw. May mga customer po kami, nakakahiya sa kanila. Mga customer, napatingin si Leo sa loob ng restaurant, sa mga mesang may puting mantel, sa mga kumikinang na kubyertos at babasaging kopa. Nakita niya ang ilang mga ulo na lumingon sa kanilang direksyon, mga matang mapanuri, mga labing bumubulong. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ito dapat ang kanyang selebrasyon. Isang oras lang ang nakalipas, kalalabas lang niya mula sa huling exam niya sa engineering. Isang exam na halos hindi niya pinaghandaan dahil sa pag-aalala sa kanyang ina na may sakit sa Zambales, pero nagawa pa rin niyang sagutan ng may kumpiyansa. Nangako siya sa sarili niya. Pagkatapos ng semestreng ito, kahit isang beses lang, gagantimpalaan niya ang sarili. Kakain siya sa isang lugar na dati ay sa mga pelikula lang niya nakikita. Isang lugar na simbolo ng lahat ng pinaghihirapan niya. Ang Luzon de Oro. Pinag-ipunan niya ang perang hawak niya ngayon. Bawat piso ay galing sa allowance ng kanyang scholarship. Bawat sentimo ay katumbas ng ilang tasang kape para manatiling gising sa gabi, ng ilang pinalipas na merienda, kasama ang mga kaibigan para lang makaipon. At ngayon, heto siya. Pinagtitinginan, hinuhusgahan, tinatratong parang isang pulubi sa sarili niyang selebrasyon. Sir, ano po? Aalis na po ba kayo? Muling tanong ni Marco. Ang tono ay halatang naiinip na. Huminga ng malalim si Leo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, kaya ikinuyom niya ang mga ito sa loob ng kanyang bulsa. Hindi siya aalis. Hindi siya magpapatalo sa ganito. Ilang beses na ba niyang naranasan ito? Sa bus, sa mall, sa mga opisina ng gobyerno. Ang mga tinging nagtatanong kung bakit siya naroroon. Pero ngayon, iba ito. Ngayon, personal ito. May reservation po ba kayo, sir? Dagdag pa ni Marco na tila naghahanap ng kahit anong butas para legal siyang paalisin. Wala, sagot ni Leo. Pilit pinapanatiling matatag ang boses. Pero gusto ko lang umorder ng isang putahe. Yung sisig nila. Narinig ko masarap daw. Ang simpleng pangarap niya ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang kahinaan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. Hindi malakas, pero sapat na para marinig ni Leo at ng ilang taong malapit. Sisig? Sir, alam niyo po ba kung magkano ang isang order ng sisig dito? Baka po yung buong baon niyo sa isang linggo? Kulang pa. Doon na napuno si Leo. Ang hiya ay biglang napalitan ng tahimik na galit. Isang galit na hindi naninigaw, kundi isang galit na nagpapatigas sa kanyang mga buto at nagpapalinaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng pagod, puyat at sakripisyo ay tila nagtipon-tipon sa kanyang dibdib. Naghahanap ng labasan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang pitaka. Ang luma at gasgas na pitaka na bigay pa ng kanyang ama
Bago siya umalis ng Zambales, hindi siya tumitingin sa mga mata ni Marco. Sa halip, ang mga mata niya ay nakatuon sa isang bagay sa loob ng pitaka. Hindi mo kailangang malaman kung magkano ang baon ko, sabi ni Leo. Ang boses niya ngayon ay kalmado na, ngunit may bigat na hindi maririnig kanina. At hindi mo kailangang malaman kung may reservation ako. Binuksan niya ang kanyang pitaka at mula roon ay kinuha niya ang isang ID. Isang ID na may pamilyar na kulay maroon at berde. Dahan-dahan niya itong itinaas na para bang isa itong sandata. Ipinakita niya ang litrato niya, ang pangalan niya at ang mga salitang nakasulat sa ilalim nito. Itinapat niya ito sa mismong mukha ni Marco na bahagyang napaatras sa gulat. Ang pagtawa sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho. Ang boses ni Leo ay hindi malakas, pero sa katahimikan na biglang bumalot sa entrance ng restaurant, ito'y umalingaw-ngaw na parang kulog. Ang panginginig ay tuluyan ng nawala, napalitan ng hindi matitinag na dignidad. Ako si Leo Valdez at isa akong oblation scholar ng Universidad ng Pilipinas. Pinandilatan ni Ara ang babaeng nakaupo sa table number 7. Ang babae ay mukhang nasa late 40s, simpleng manamit, pero may dalang mamahaling bag. Mahinahon siyang kumakain ng kinilaw, at ang paraan ng pagsubo niya ay tila sinusuri ang bawat sangkap sa kanyang dila. Paminsan-minsan, may tinitipa siya sa kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng mesa. Siya na kaya si ang masela na dila? 3 linggo nang pinaghahandaan ni Ara ang gabing ito. 3 linggo ng pagbabasa ng bawat blog post, pag-aaral sa bawat litrato, para lang makahanap ng clue sa itsura ng pinakasikat at pinakakinatatakutang food blogger sa buong Pilipinas. Ang misyon niya, alamin kung sino siya bago pa man niya maisulat ang review niya sa Luzon de Oro. Mamara, may problema po sa labas. Bulong ng isang waiter na lumapit sa kanya, bahagyang yumuko. Hindi inalis ni Ara ang tingin sa table number 7. Ano yon, Joey? Huwag kang maingay. Si Sir Marco po kasi, may kausap na lalaki sa entrance. Mukhang ayaw papasukin. Doon lang napakunot ang noo ni Ara. Ibinaling niya ang tingin sa may pintuan. Mula sa kanyang kinatatayuan sa isang sulok, kitang-kita niya ang tensyon. Nakita niya ang supervisor nilang si Marco na may postura ng isang hari sa sarili niyang maliit na kaharian. At nakita niya ang lalaking kausap nito, isang binatang payat, may kayumangging balat at suot na halatang hindi pang Luzon de Oro. Naramdaman niya ang isang kurot ng hiya. Ganoon ba talaga sila sa restaurant na ito? Ang turo ng kanyang ama ay dapat i-welcome ang lahat. Pero ang nangyayari sa harap niya ay kabaligtaran. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sawayin si Marco. Pero ang tingin niya ay bumalik sa table number 7. Hindi niya pwedeng iwan ang pwesto niya. Ito na ang pagkakataon niyang mapatunayan sa kanyang ama na kaya niyang hawakan ng isang seryosong responsibilidad. Kaya nanatili siya roon, isang tahimik na manonood, habang ang konsensya niya ay unti-unting sinasaksak. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Marco. Nakita niya ang pagkapahiya sa mukha ng binata. At nakita niya ang bawat lingot bulungan ng mga customers sa paligid. Ang Luzon de Oro, ang restaurant na ipinagmamalaki ng pamilya niya, ay nagiging isang entablado ng pangmamaliit. Nang ilabas ng binata ang kanyang pitaka, napapikit si Ara. Pakiusap, umalis ka na lang. Bulong niya sa sarili. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ngunit hindi umalis ang binata. Sa halip, may inilabas siyang ID. At kahit mula sa malayo, kahit hindi niya mabasa ang nakasulat, naramdaman niya ang biglaang pagbabago sa hangin. Ang mga bulungan ay humina. Ang mapanuring tingin ay napalitan ng pagtataka. At doon nangyari ang kinatatakutan niya. Ang babae sa table number 7, ang posibleng si ang masela na dila, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang kubyertos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa isang mabilis ngunit maingat na kilos,
Itinutok niya ito sa direksyon ng pintuan. Nagsimula siyang mag-record. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi ito pwedeng mangyari. Isang viral post mula sa blogger na ito ay sapat na para sirain ang reputasyon na binuo ng kanyang ama sa loob ng 20 taon. Ang lahat ay nangyari nang napakabilis. Ang pagkataranta ay bumalot sa buong sistema ni Ara. Ang misyon niyang mag-obserba ay biglang naging isang misyon ng damage control. Joey, tawagan mo si Dad. Sabihin mo, emergency. Utos niya sa waiter. Ang boses niya ay naging matigas at mabilis. Now na. Tumakbo ang waiter papunta sa likod habang si Ara naman ay humakbang papalabas sa kanyang pinagtataguan. Ngunit bago pa man siya makalapit, narinig na niya ang malinaw at matatag na boses ng binata. Ako si Leo Valdez at isa akong oblation scholar ng Universidad ng Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay tumama sa bawat sulok ng restaurant. Isang deklarasyon na hindi lang nagpakilala sa kanya, kundi nagbigay diin din sa kamangmangan ng taong humuhusga sa kanya. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Mula sa pagiging mayabang, naging maputla itong parang papel. Ang mga customer na kanina'y bumubulong ay ngayoy tahimik na nakatingin. Ang iba'y may halong paghanga. Ang iba na may bahid ng hiya sa kanilang mga mukha. At ang babae sa table number 7, patuloy lang ito sa pag-record. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na lalong nagpatindig ng balahibo ni Ara. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kusina at mabilis na lumabas ang kanyang ama, si Mr. Ricardo Sarmiento. Ang noo nito'y nakakunot. Ang mukha'y nagpapakita ng iritasyon dahil sa pagkakaistorbo. Ngunit nang makita niya ang eksena sa may pinto, ang naninigas na si Marco, ang binatang may hawak na ID, at ang mga customer na nakatingin lahat sa kanila, ang iritasyon sa mukha ng kanyang ama ay napalitan ng alarma. Anong nangyayari dito, Marco? Tanong ni Mr. Sarmiento. Ang boses ay mababa, ngunit may bigat ng awtoridad. Nanginginig na itinuro ni Marco si Leo. Sir, kasi po, itong lalaking to, ayaw umalis. Wala naman pong... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang mga mata ni Mr. Sarmiento ay lumipat kay Leo. Sinuri niya ang binata, pero hindi tulad ng pagsuri ni Marco. Ang tingin ng kanyang ama ay matalas. Sinusuri ang sitwasyon. Kinakalkula ang pinsala. Nakita niya ang ID na hawak ni Leo at pagkatapos ay ang cellphone na nakatutok sa kanila mula sa table number 7. Sa isang iglap, naunawaan ni Mr. Sarmiento ang lahat. Ang panganib, ang posibleng eskandalo. Naglakad ang kanyang ama papalapit sa pintuan. Ang bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay tila isang pag-amin sa isang malaking pagkakamali. Nilampasan niya si Marco na parang hindi ito nag-e-exist at huminto sa harap ni Leo. Ang buong restaurant ay naghihintay sa kung anong susunod na mangyayari. Inaasahan ni Ara na sisigawan ng kanyang ama si Leo para umalis. O di kaya'y babaliwalain ito. Pero ang ginawa ng kanyang ama ay isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Isang bagay na hindi niya pa nakitang ginawa nito sa buong buhay niya. Si Ricardo Sarmiento, ang respetadong may-ari ng Luzon de Oro, ay bahagyang yumuko. Isang kilos ng pagpapakumbaba, isang kilos ng pagsuko, at sa gitna ng nakabibinging katahimikan, nagsalita siya. Ang kanyang boses na laging puno ng kumpiyansa ay ngayon ay may bahid ng pagsisisi. Sa ngalan ng Luzon de Oro, humihingi ako ng paumanhin, chat. Kondi. Ang mga salitang iyon ay parang malakas na alon na humampas sa buong pagkatao ni Leo. Paumanhin. Ang isang salita na hindi niya inaasahang maririnig ay lumabas mula sa bibig ng mismong may-ari ng lugar. Napatitig siya kay Mr. Ricardo Sarmiento, isang lalaking halatang sanay mag-utos at hindi humingi ng tawad. Nakita ni Leo ang sinseridad sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang kalkulasyon, ang pagnanais na ayusin ang isang problemang
maaring sumira sa negosyo nito. Sir, nagsimulang magpaliwanag si Marco, ngunit isang matalim na tingin lang mula kay Mr. Sarmiento ang nagpatahimik dito. Ibinalik ni Mr. Sarmiento ang tingin kay Leo. Walang dapat maranasan ng kahit sino ang naranasan mo ngayong gabi sa aking pamamahay, lalo na ang isang iskolar ng bayan. Naramdaman ni Leo na unti-unting lumuluwag ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay dahan-dahang humuhupa, napapalitan ng pagkalito. Hindi siya handa para dito. Masanay siyang lumaban, hindi ang tanggapin. Gusto ko lang naman pong kumain, mahinang sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay tila boses ng isang batang nagsusumbong. At makakakain ka, mabilis na sagot ni Mr. Sarmiento. Itinaas nito ang isang kamay at iwinagayway. Ipaghanda niyo ang pinakamagandang mesa. At lahat ng gusto niyang kainin, on the house. Ngunit umiling si Leo. Hindi po, ayos na po. Aalis na lang po ako. Ang pride, ang huling piraso ng kanyang dignidad na pinanghahawakan, ang nagsalita para sa kanya. Ayaw niyang maging isang charity case. Ayaw niyang kumain sa isang lugar kung saan hindi siya welcome kanina lang. Nang akmang tatalikod na si Leo, isang boses ang pumigil sa kanya. Sandali. Napalingon siya. Isang dalaga ang papalapit sa kanila. Maganda ito. Sa paraang simple at elegante. Nakasuot ito ng itim na bestida at ang buhok nito ay nakatali sa isang maayos na ponytail. Sa mga mata nito, nakita ni Leo ang isang emosyon na hindi niya nakita sa iba. Isang malalim na hiya. Ito si Ara. Pakiusap, huwag kang umalis. Sabi ni Ara, ang boses ay manbop ay malambing ngunit may diin. Kung aalis ka, parang sinabi mo na rin na tama sila, na tama ang ginawa nila sa'yo. Natigilan si Leo sa sinabi nito. May punto ang dalaga. Ang pag-alis niya ay isang pagkatalo. Nakita ni Mr. Sarmiento ang pagkakataon. Makinig ka sa anak ko, iho. Tama siya. Muling hinarap ni Mr. Sarmiento si Leo. Ang kanyang isip ay halatang gumagana ng mabilis. Pero hindi sapat ang isang libreng hapunan para mabura ang nangyari. Gusto kong mag-alok ng isang bagay na mas makabuluhan. Tumingin ito sa ID na hawak pa rin ni Leo. Engineering, tama? Ang isang engineer ay may matalas na isip, mabusisi, at magaling sa proseso. Mga katangiang kailangan ko sa aking kusina. Napatingin si Leo sa kanya, naguguluhan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngumiti si Mr. Sarmiento, isang nangiting pangnegosyante. Ang Luzon de Oro ay nag-aalok sa iyo ng isang paid internship position sa aming kusina. Magsisimula ka sa pinakamababa, pero bibigyan ka namin ng pagkakataong matuto mula sa pinakamagagaling na chef sa bansa. Isang pagkakataon para patunayan, hindi lang sa amin kundi sa buong mundo, na ang talento ay hindi nakikita sa pananamit o sa pinanggalingan. Isang alok. Isang alok na hindi ka pani-paniwala. Mula sa pagiging pulubi sa paningin nila, ngayon ay inaalok siya ng trabaho. Napatingin si Leo kay Ara na nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Napatingin siya sa kanyang paligid, sa mga customer na ngayon ay nakikinig ng may interes. At napatingin siya sa babae sa table number 7 na ibinaba na ang cellphone at seryosong nanonood. Naintindihan ni Leo ang laro. Isa itong PR move. Isang paraan para gawing positibo ang isang napaka-negatibong sitwasyon. Ngunit isa rin itong oportunidad. Isang oportunidad na hindi niya kayang palampasin. Isang pagkakataon para pumasok sa isang mundong ipinagkait sa kanya kanina. At oo, isang pagkakataon para patunayan ang sarili niya. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Mr. Sarmiento. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan, hindi dahil sa alok na pera, kundi dahil sa hamon na nakapaloob dito. Sige po, sabi ni Leo, ang boses ay buo na at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tinatanggap ko. Kinabukasan,
Sa kanyang unang araw sa Luzon de Oro, pumasok siya hindi sa main entrance kundi sa pinto sa likod para sa mga empleyado. Ang maingay at mainit na kusina ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay abala. Ang lahat ay gumagalaw ng mabilis. Kinakabahan ka ba? Napalingon siya. Nakatayo sa tabi niya si Ara, nakasuot ng puting apron. May ngiti sa kanyang mga labi. Medyo? Pag-amin ni Leo. Inilahad ni Ara ang kanyang kamay. Isang kamay na malinis at malambot, kabaligtaran ng sa kanya na magaspang dahil sa mga practical subject niya sa eskwelahan. Ako ang magiging gabay mo dito. Ako ang magtuturo sa iyo ng lahat ng dapat mong malaman. Nag-aalangan man ay tinanggap ni Leo ang kamay nito. Sa paglapat ng kanilang mga palad, naramdaman niya ang isang kuryenteng hindi niya maipaliwanag. Welcome to Luzon de Oro, Leo. Ako si Ara. Ang kusina ng Luzon de Oro ay isang mundo sa sarili nito. Ito ay isang mundong maingay, mainit, at puno ng tensyon. May sigawan ng mga order, kalansing ng mga sandok at kawali, at ang walang tigil na yes chef na sumasagot sa bawat utos ng head chef. Para kay Ara, ito ang kanyang natural na tirahan. Lumaki siya sa amoy ng bawang na ginigisa at sa tunog ng kutsilyong humihiwa sa sangkalan. Ngunit para kay Leo, ito ay isang bagong planeta. Ang unang aral sa kusina, sabi ni Ara habang inaabutan si Leo ng isang maliit ngunit matalas na kutsilyo, ay ang paggalang. Paggalang sa sangkap, paggalang sa proseso, at paggalang sa mga kasama mo. Nakatayo sila sa prep station. Ang unang gawain ni Leo, maghiwa ng isang sako ng sibuyas. Isang gawaing tila simple, pero sa tingin ng mga professional na chef sa paligid, ito ang unang pagsubok. Pinanood ni Ara kung paano hawakan ni Leo ang kutsilyo. Medyo may kaba sa umpisa, pero mabilis na naging kampante ang mga kamay nito. Ang mga hiwa niya ay hindi perpekto, pero pantay-pantay. Mayroon siyang natural na tiyaga. Habang naghihiwa si Leo, ipinapaliwanag ni Ara ang bawat proseso. Tingnan mo itong kamatis na to, sabi niya, sabay pulot ng isang piraso. Galing to sa isang farm sa Bukidnon. Organic. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang hiwain. Kailangan mong isipin yung pinaghirapan ng magsasaka na nagtanim nito. Tumango lang si Leo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa. Sa amin po sa Zambales, bigla niyang sabi, ang mga kamatis ay hindi lang pagkain, gamot din po yan. Kapag may lagnat, dinidikdik namin yan at inilalagay sa noo. Napangiti si Ara. Talaga? Doon nagsimula ang kanilang mga kwentuhan. Sa gitna ng apoy at sangkap, nagkaroon sila ng sarili nilang maliit na mundo. Habang tinuturuan ni Ara si Leo ng mga teknik sa pagluluto, si Leo naman ay nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang pamilyang Eita, at kung paano nila ginagamit ang kalikasan para mabuhay. Isang araw, habang inaayos nila ang mga bagong dating na gulay sa walk-in chiller, napansin ni Leo ang ilang dahon ng litsugas na nagsisimula ng malanta. Sayang naman to, sabi ni Leo. Ganyan talaga. Mabilis malanta ang mga yan, sagot ni Ara, na abala sa pag-ayos ng mga kahon. May paraan po para mapatagal yan, sabi ni Leo. Kumuha siya ng ilang piraso ng paper towel, bahagyang binasa ito at maingat na binalot sa puno ng litsugas. Natutunan ko sa agricultural engineering, pinapabagal nito ang dehydration. Ang head chef, isang istriktong lalaki na bihirang ngumiti, ay nagkataong narinig ang sinabi niya. Kinuha nito ang binalot na litsugas, sinuri, at tumingin kay Leo. Matalino, sabi nito bago tumalikod. Iyon na yata ang pinakamahabang papuri na narinig ng buong kusina mula sa kanya. Ang maliliit na tagumpay na yon ay hindi nagustuhan ng lahat. May dalawang chef, sina Baste at Romy, na laging nakatingin ng masama kay Leo. Sila ang mga alipores ni Marco na natira. Para sa kanila,
Si Leo ay isang special treatment na ipinasok lang para pabanguhin ang pangalan ng restaurant. "Hoy, iskolar!" Tawag ni Baste isang hapon habang naglilinis si Leo ng sahig. "Pakikuha mo nga ako ng tubig. Bilis!" Akmang susunod si Leo nang humarang si Ara. "Baste, may sarili siyang trabaho at may pangalan siya. Hindi iskolar," mariing sabi ni Ara. "Wow, may tagapagtanggol," pang-aasar ni Romy. "Kayo na ba, Ma'am Ara?" Namula ang pisngi ni Ara. "Tumigil kayo kung ayaw niyong isumbong ko kayo kay Dad." Umalis ang dalawa na nagbubulungan pero naiwan ang tensyon sa hangin. Hinarap ni Ara si Leo. "Huwag mo silang pansinin." "Okay lang, sanay na ako," sagot ni Leo. Kahit na ang totoo ay may kirot sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, silang dalawa na lang ang naiwan para mag-close ang prep station. Tahimik silang naglilinis, bawat isa ay abala sa sariling gawain. "Salamat kanina." Basag ni Leo sa katahimikan. Tumingin si Ara sa kanya. "Para saan?" "Sa pagtatanggol mo sa akin." "Wala yon. Tama lang naman ang ginawa ko." Ngumiti siya. "Partner tayo dito, di ba?" Tumango si Leo at isang ngiti ang suminmilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon mula nang magsimula siya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, sa gitna ng amoy ng mga pampalasa, may isang bagay na espesyal na namumuo sa pagitan nila. Isang bagay na masarap, tulad ng isang perpektong lutong ulam. Tapos na silang maglinis at sabay na lumabas sa pinto sa likod. Ang hangin sa labas ay malamig. "Akala ko impyerno ang papasukan ko," mahinang sabi ni Leo habang nakatingin sa mga bituin. "Pero dahil sa'yo, parang hindi naman pala." Napatingin si Ara sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang bagay na pamilyar, isang mabilis na tibok sa kanyang dibdib. Ang tibok na yon ay nagsasabi sa kanya na ang partnership nila ay maaaring higit pa sa pagiging magkatrabaho lang. Isang linggo pagkatapos magsimula ni Leo, ipinatawag siya sa opisina ni Mr. Sarmiento. Kumatok siya ng 3 beses bago pumasok. Ang dibdib niya ay pinupuno ng kaba. "Ano na naman kaya ito?" "Maupo ka, Leo," sabi ni Mr. Sarmiento, na hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa mga papel na binabasa niya. Naupo si Leo sa silyang nasa tapat ng malaking lamesa. Amoy sigarilyo at mamahaling pabango ang buong kwarto. Ito ang unang beses na nakapasok siya rito. "May ipapaalam lang ako sa'yo," sabi ni Mr. Sarmiento habang isinasara ang folder na nasa harap niya. Simula kahapon, hindi na empleyado ng Luzon de Oro si Marco Reyes. Naramdaman ni Leo ang paggaan ng kanyang balikat. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang lalamunan. "Salamat po, sir." "Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginawa ko yon para sa kumpanya." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Leo. "Ang gusto ko lang ay magtrabaho ka ng maayos. Huwag mo akong bibigyan ng dahilan para pagsisihan ang desisyon kong kunin ka." "Makakaasa po kayo, sir." Mabilis na sagot ni Leo. Paglabas niya ng opisina, naramdaman niya ang bagong pag-asa. Ngayong wala na si Marco, marahil ay magiging mas madali na ang lahat. Marahil ay matatahimik na ang mga nambubuli sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang pagkawala ni Marco sa restaurant ay simula pa lang ng isang mas malaking problema. Samantala, sa isang masikip at maingay na beer house sa Pasay, si Marco Reyes ay nasa kanyang pang-5 bote ng serbesa. Ang kanyang plansadong uniforme ay napalitan ng isang gusot na t-shirt. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pait. "Mga walang utang na loob," sigaw niya sa kausap sa cellphone. 20 taon nagtrabaho ang tatay ko para sa mga Sarmiento na yan. Tapos ako, dahil lang sa isang taong bundok, basta-basta na lang nila tinapon." Sa kabilang linya, isang kalmadong boses ang sumagot. "Kalma ka lang, Marco. Ganyan talaga ang mga mayayaman. Ginagamit lang nila tayo."
Hindi ito pwede, konsehal, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ako papayag na ganito lang. Kailangan nilang pagbayaran to, lalo na yung ETA na yon. Si Konsehal Dominguez, isang minor stockholder at miyembro ng board ng Luzon de Oro, ay isa sa mga hindi sumang-ayon sa pagkuha kay Leo. Para sa kanya, isa iyong pagkakamali sa imahe ng restaurant. Anong plano mo? Alamin natin ang lahat tungkol sa kanya, sagot ni Marco. Ang mga mata ay nanlilisik. Lahat ng baho niya, lahat ng sikreto. Gagamitin natin yon para sirain siya, para ipakita sa mga Sarmiento na nagkamali sila ng kinalaban. Kinabukasan, habang nagmumop ng sahig sa kusina si Leo, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Hindi ka nababagay dyan. Umalis ka na kung ayaw mong masunog. Napatigil si Leo. Napatingin siya sa kanyang paligid. Si Baste at Romy ay nagtatawanan sa isang sulok, nakatingin sa kanya. Ang ibang chef ay abala sa kanilang ginagawa. Hindi siya pinapansin. Bigla, ang kusinang nagsisimula nang maging pamilyar sa kanya ay tila naging isang hawla na puno ng mga kaaway. Sino ang nag-text? Si Marco ba? O isa sa mga kasamahan niya rito? Itinago niya ang kanyang cellphone at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pero ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik. Ang pag-aalala ay gumapang sa kanyang sistema. Nang hapong iyon, tinawagan niya ang kanyang ina sa Zambales. "Kamusta ka na, Nay?" Tanong niya. Pilit pinapasigla ang boses. "Ayos lang ako, anak. Ikaw ang kamusta dyan? Balita ko, sa isang magarang kainan ka na nagtatrabaho?" "Opo, Nay. Malaki at maganda po dito." "Mag-iingat ka lagi dyan, ha? Iba ang mga tao sa syudad. Huwag kang magtitiwala basta-basta." Ang mga salita ng kanyang ina ay tumama sa kanya. Pagkatapos ng tawag, lalo siyang naging balisa. Ang tiwalang nagsisimula ng mabuo sa puso niya ay unti-unting nagkaroon ng lamat. "Leo, okay ka lang?" Napalingon siya. Si Ara may dalang 2 bote ng tubig. Iniabot nito ang isa sa kanya. "Kanina ka patahimik. May problema ba?" Gusto niyang sabihin. Gusto niyang ipakita ang text message. Gusto niyang humingi ng tulong. Pero isang imahe ang pumasok sa isip niya. Si Ara kasama ang kanyang ama. Si Mr. Sarmiento. Magkapamilya sila. Paano kung isumbong siya ni Ara sa ama nito? Baka isipin pa ni Mr. Sarmiento na gumagawa lang siya ng gulo. Baka lalo lang siyang mapaalis. Hindi. Kailangan niyang sarilinin ito. Umiling siya at pilit na ngumiti. "Wala to. Pagod lang siguro." Kinuha ni Ara ang bote ng tubig. Ang mga daliri nila ay saglit na nagdikit. Naramdaman ni Leo ang init. Ngunit kasabay nito ay ang pagbuo ng isang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa takot at kawalan ng tiwala. Nakita ni Ara ang pag-iwas sa mga mata ni Leo at naramdaman niya ang panlalamig. May mali. Pero hindi niya alam kung ano. At sa unang pagkakataon, isang maliit na distansya ang namagitan sa kanilang dalawa. Isang distansyang hindi nila alam ay lalaki pa ng lalaki. Bumagsak ang blog post ni Ang Masela na Dila na parang isang bomba. Ang pamagat pa lang ay nakakagulat na. Pride and Prejudice sa Luzon de Oro, isang pagkain para sa isipan. Binasa ito ni Ara ng 3 beses sa kanyang opisina. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat salita. Inilarawan ng blogger ang buong insidente ng detalyado. Mula sa pangmamaliit ni Marco hanggang sa pagpapakilala ni Leo bilang isang oblation scholar. Pinuri nito ang naging aksyon ni Mr. Sarmiento. Tinawag itong isang matapang na hakbang sa tamang direksyon. Ngunit hindi doon natapos. Ang pagkuha kay G. Valdez ay isang magandang simula, sulat ng blogger. Ngunit hindi nito mabubura ang katotohanan na mayroon pa ring kultura ng paghuhusga sa loob ng Luzon de Oro.
Nananatili ang tanong, ito ba ay isang tunay na pagbabago o isang magandang palabas lamang para sa publiko? Ang review ay viral sa loob lang ng isang oras. Ang restaurant ay muling naging sentro ng usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hati ang opinyon ng publiko. Ang iba ay pumuri sa Luzon de Oro. Ang iba naman ay nagduda. Nakikita mo ba, Ara? Sabi ni Mr. Sarmiento sa isang meeting. Nakatutok sa atin ang lahat. Isang pagkakamali lang, tapos tayo. Ang pressure ay lalong tumindi sa loob ng kusina. Si Leo, na dati iniiwasan lang, ay biglang naging isang celebrity. Ang ibang empleyado ay bumabati na sa kanya, ngumingiti. Ngunit alam ni Leo na ang mga ngiting iyon ay hindi totoo. Ang mga dating nambubuli sa kanya, tulad ni Nabaste at Romy, ay lalo lang naging tahimik. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kanilang mga pang-aasar. Si Ara ang nakaramdam ng bigat para sa kanilang dalawa. Nakita niya ang pag-iingat sa bawat kilos ni Leo. Nakita niya ang takot sa likod ng determinasyon nito. Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na serbisyo, nakita ni Ara si Leo na tahimik na nakaupo sa isang sulok, blanko ang tingin. Nilapitan niya ito. Gusto mong lumabas? Biglang tanong ni Ara. Napatingin si Leo sa kanya. Nagulat. Saan? Kahit saan. Kahit sa karinderya lang dyan sa kanto. Sabi ni Ara, sabay kindat. Para mag-research sa kalaban. Isang totoong nangiti ang sumilay sa labi ni Leo. Sige. Umalis sila ng patago, gamit ang pinto sa likod. Ang karinderya ay maliit, maingay, at puno ng ordinaryong manggagawa. Kabaligtaran ng Luzon de Oro. Ngunit para sa kanila, para itong isang paraiso. Umorder sila ng isaw, Adidas, at 2 malamig na bote ng Coke. Naupo sila sa isang mesang plastik at doon, sa gitna ng usok mula sa ihawan at tawanan ng mga tao, naging malaya sila. Naging si Leo lang siya, hindi ang Aeta Oblation Scholar. At si Ara, hindi ang anak ng may-ari. Nagkwento si Leo tungkol sa mga pangarap niya para sa kanilang komunidad sa Zambales. Nagkwento si Ara tungkol sa pressure na nararamdaman niya bilang nag-iisang tagapagmana. Nagtawanan sila sa mga simpleng bagay. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na pagkatao ng isa't isa. Alam mo, doon sa amin, sabi ni Leo, habang kumakain ng isaw, ang pinakamasarap na pagkain ay yung pinagsasaluhan. Ganoon din naman dito, sagot ni Ara, nakangiti. Nang paubos na ang gabi, naglakad sila pabalik. Huminto sila sa ilalim ng isang poste ng ilaw na may sinag na kulay kahel. Ang ingay ng syudad ay tila humina sa kanilang paligid. Salamat dito, Ara, sabi ni Leo. Ang boses ay seryoso. Kailangan ko to. Ako rin, mahinang sagot ni Ara. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Leo. Hindi nila namalayan ang unti-unting paglapit ng kanilang mga mukha. Ang lahat sa paligid ay naglaho. Ang tanging naroon ay ang tibok ng kanilang mga puso. At doon, sa ilalim ng ilaw kalye, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na malambot at puno ng mga emosyong hindi masabi. Isang halik na nagsasabing, naiintindihan kita. Isang halik na nangangako ng isang simula. Nang maghiwalay sila, pareho silang hindi makapagsalita. Ngumiti lang sila sa isa't isa, isang ngangiting naglalaman ng lahat. Ngunit ang mahikang yon ay biglang nabasag. Zzz. Nag-vibrate ang cellphone ni Ara. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang labi. Ngunit nang makita niya ang mensahe sa screen, ang kanyang nangiti ay naglaho na parang bula. Isang mensahe mula sa kanyang ama. Naglalaman ito ng isang litrato, isang malabong kuha mula sa malayo, pero malinaw pa rin. Ang litrato nila ni Leo na naghahalikan at sa ilalim ng litrato may isang maikling pangungusap. Umuwi ka. Mag-usap tayo.
Ang amoy ng mamahaling kape ay nakakapanindig balahibo kay Ara ngayong gabi. Pumasok siya sa opisina ng kanyang ama. Ang bawat hakbang ay may bigat. Nakaupo si Mr. Sarmiento sa kanyang executive chair. Ang mga daliri ay nakakuyom sa itaas ng mesa. Hindi ito nagsasalita, pero ang katahimikan nito ay mas nakakatakot kaysa sa sigawan. "Dad!" Mahinang simula ni Ara. Iniangat ni Mr. Sarmiento ang kanyang tingin. Walang galit sa mga mata nito, kundi isang halo ng pagkabigo at pag-aalala. "May paliwanag ka ba, Ara?" "Dad, wala naman kaming ginagawang masama." Depensa ni Ara. Ngunit naramdaman niya ang panginginig ng kanyang boses. "Masama." Napangiti ang kanyang ama. Isang ngangiting mapakla. "Hindi masama ang tanong dito, anak. Ang tanong ay, tama ba? Ito ba ang tama para sa'yo? Para sa negosyo natin?" Naupo si Ara sa tapat ng kanyang ama. "Ano po bang masama sa pagmamahal, Dad?" Bumuntong hininga si Mr. Sarmiento. "Hindi ito fairy tale, Ara. Ito ay negosyo. Ang mga Sarmiento ay kilala sa industriya na ito. May reputasyon tayong pinangangalagaan. At ang relasyon mo sa isang intern na kinuha natin dahil sa isang iskandalo ay hindi makakatulong." "Scholar po siya, Dad." Mariing pagtatama ni Ara. "At hindi siya intern na basta-basta. Matatalino siya. Masipag, may pangarap. Alam ko." Tumayo si Mr. Sarmiento at lumapit sa bintana. Tinitigan ang kumikinang na skyline ng BGC. "Alam ko na may kakayahan siya. At yan ang dahilan kung bakit nandito siya. Pero hanggang doon lang. Profesional ang relasyon nyo. Wala nang iba." "Paano kung meron ng iba, Dad?" Tanong ni Ara. Tumayo rin at humarap sa kanyang ama. "Bawal na po ba akong magmahal?" Nalingon ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bakas ng galit sa mga mata nito. "Hindi. Pero kailangan mong piliin kung ano ang mas mahalaga sa iyo, Ara. Ang kinabukasan mo, ang kinabukasan ng kumpanya, o ang isang pansamantalang romansa na magdudulot lang ng problema." Naramdaman ni Ara ang kirot sa kanyang dibdib. Pansamantalang romansa? Para sa kanya, totoo ang nararamdaman niya para kay Leo. "Mahalaga po ba talaga sa inyo ang reputasyon kaysa sa kung ano ang tama?" Tanong ni Ara. Ang boses ay naging matigas. "Ang nangyari kay Leo sa labas ng restaurant, yan ang sumisira sa reputasyon natin. Hindi ang pagkatao niya." Nagulat si Mr. Sarmiento sa pagtaas ng boses ng kanyang anak. "Ara, pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan ko ang pamilya natin. Hindi mo naiintindihan ang mga sasabihin ng ibang tao. Ang mga board members, ang mga investors, titingnan nila tayo bilang mahina, bilang walang disiplina. At ano ang ipapakita ko sa kanila? Na sumusunod ako sa mga dikta nila? Nahahayaan ko silang abusuhin ang mga tao tulad ng ginawa ni Marco dahil lang sa takot na masira ang imahe? Sapat na, Ara." Matigas na sabi ni Mr. Sarmiento. "Hindi ko kino-question ang nararamdaman mo, pero hindi ito ang panahon. Mag-focus ka sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, lumayo ka kay Leo. Para sa inyong dalawa, ito ang mas makabubuti." Umiling si Ara. Ang mga mata ay puno ng luha ngunit ang kanyang kalooban ay matatag. "Hindi ko po gagawin yan, Dad." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso. "Kung ganoon," sabi ni Mr. Sarmiento, ang kanyang boses ay naging malamig. "Kung pipiliin mong maging pabaya, huwag kang magtataka kung ang mga desisyon ko sa negosyo ay magiging pabor sa kumpanya at hindi sa iyong mga pansariling damdamin." Hindi na nagtagal si Ara. Lumabas siya ng opisina. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at hinanakit. Sa isang banda, galit siya sa kanyang ama. Sa isang banda, natatakot siya sa mga babala nito. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Binagabag siya ng mga salita ng kanyang ama. Hindi na siya makapagpahinga.
Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Mula sa opisina nito, mahina man, pero malinaw pa rin. Nakabukas ng bahagya ang pinto. "Gawin mo ang lahat para protektahan ang kumpanya," sabi ng kanyang ama sa kausap sa telepono. Kahit sino pa ang masaktan. Napahinto si Ara. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kanina, akala niya, laban lang niya ito sa kanyang ama. Pero ngayon, isang bagay na mas malaki, mas nakakatakot, ang tila nagbabanta. Sino ang kausap niya? At sino ang kahit sino pa ang masaktan na tinutukoy nito? Ang buong kusina ay abala at puno ng tensyon. Isang linggo ang lumipas mula ng paghiwalayin ni Mr. Sarmiento, sina Ara at Leo. Hindi na sila halos nag-uusap maliban sa mga utos at pagtugon sa trabaho. May isang malaking piging na gaganapin sa Luzon de Oro para sa mga investors at board members. Ang okasyong ito ay mahalaga para sa kumpanya, lalo na pagkatapos ng kontrobersya kay Leo. Si Leo, sa kabila ng lahat, ay nagpapakita ng dedikasyon. Ang head chef ay nagtiwala sa kanya na pangasiwaan ng isang espesyal na putahe. Isang modernong bersyon ng sinigang na hipon na may twist ng mga herbs mula sa Zambales. Isa itong pagkakataon para sa kanya na patunayan ang kanyang kakayahan at higit sa lahat, ang kanyang halaga. Nakafocus si Leo sa bawat detalye. Maingat niyang nililinis ang mga hipon, inihahanda ang mga sariwang sangkap. Binabantayan niya ang bawat galaw ng mga kasama niya, lalo na nina Baste at Romy, na mas tahimik ngayon kaysa dati na lalong nakapagpapakaba sa kanya. "Leo, pakikuha mo nga yung kalamansi juice sa chiller," utos ng head chef. Nagmamadaling lumabas si Leo ng prep area. Ilang segundo lang siyang nawala. Pagbalik niya, nagpatuloy siya sa pagluluto. Sinunod ang recipe ng eksakto. Hindi niya nakita, ngunit sa isang madilim na sulok ng kusina, isang kamay ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng isang stack ng mga kahon. May hawak itong isang maliit na bote ng suka. Mabilis itong nagbuhos ng ilang patak sa malaking palayok ng sinigang na hipon ni Leo at pagkatapos ay mabilis na naglaho. Tila anino. Ang hipon ay iniluto, ang sabaw ay kumulo, at ang amoy ng sinigang ay bumalot sa buong kusina. Nakangiti si Leo. Hindi man perpekto ang buhay niya, pero ang putahing ito ay perpekto. Nang dumating ang oras ng service, inihain ang mga putahe. Ang sinigang na hipon ni Leo ay ipinasa sa mga waiter, handa nang dalhin sa mga VIP guests. "Teka," sabi ng head chef na dumaan malapit sa prep area ni Leo. Kumuha ito ng isang maliit na sandok at tinikman ng sabaw. Kumunot ang noon nito. Isang kakaibang ekspresyon ang sumilay sa kanyang muka. Hindi galit, kundi pagtataka. Pagkatapos ay naging pagkadismaya. "Leo!" Tawag ng head chef. Ang boses ay mababa ngunit may bigat. Lumapit si Leo. "Yes, chef?" "Tikman mo to," utos ng head chef. Sabay abot ng sandok. Kumuha si Leo ng kaunting sabaw. Ang una niyang tikim ay normal. Ang pangalawa, kakaiba. At sa pangatlong tikim, naramdaman niya ang matinding asim. Ito ay hindi ang normal na asim ng sampalok. Ito ay asim ng suka. Namilog ang kanyang mga mata. "Chef, hindi po ito. Hindi ito ang niluto ko?" Galit na sabi ng head chef. "Ito ang ipinagkatiwala ko sa iyo, Leo. Anong nangyari dito?" Nagising ang buong kusina. Ang mga chef at waiter ay nagtipon-tipon. Ang bawat isa ay nagtataka sa kung ano ang nangyayari. Ang pagkataranta ay kumalat sa hangin. "Wala po akong inilagay na suka dito, chef." Depensa ni Leo, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. "Paano nangyari yan? Ikaw ang may hawak ng putahing ito, Leo. Ikaw ang may responsibilidad." Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa gilid ng pinto ng kusina.
Si Marco. Nakatayo siya doon, nakasuot ng pangkaraniwang damit at may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Nagpapakita, ngunit hindi naman talaga nagpapakita. Bumalik siya at ngayon nagtatagumpay siya. Kasabay ng pagdating ni Marco, bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Mr. Sarmiento. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Narinig niya ang lahat. Ang pagkasira ng isa sa mga signature dishes ng restaurant sa isang mahalagang gabi. Ang isa pang eskandalo. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Mr. Sarmiento. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ipinakita ng head chef ang palayok ng sinigang. Sir, ang putahing ito. Sinadya po yata ni Leo na sirain. Nilingon ni Mr. Sarmiento si Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang galit na nakita ni Ara noon sa kanyang ama ay mas matindi ngayon. Ikaw ang may kasalanan nito. Anong ginawa mo? Sigaw ni Mr. Sarmiento. Tinuro ang mukha ni Leo sa harap ng lahat ng empleyado. Ang mga salitang ito ay parang mga saksak sa puso ni Leo. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pagtitiwala na nabuo niya ay nawala sa isang iglap. Ang sigaw ng kanyang ama ay bumaon sa puso ni Ara. Nakatayo siya sa gilid, nanonood sa eksenang tila nagpapabagal ang oras. Ang mukha ni Leo ay puno ng gulat, pagkabigo at pagkapahiya. Ang buong kusina ay nagbubulungan, ang lahat ay tumitingin kay Leo. Hindi ko po sinasadya, sir. Depensa ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala po akong inilagay na kahit ano. May nanabutahe po sa akin. Sinabutahe? Sarkastikong sagot ni Mr. Sarmiento. Ikaw ang may responsibilidad, Leo. Lahat ng ebidensya nasa'yo. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Dad, sandali. Singit ni Ara. Lumapit sa kanyang ama. Baka may kailangan lang tayong imbestigahan. Hindi po ganyan si Leo. Nilingon siya ng kanyang ama. Ang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang makialam, Ara. Dahil dito, muntik nang masira ang event natin. Ang kumpanya. Hindi mo ba naiintindihan ang bigat nito? Tumingin si Ara kay Leo na nakatingin din sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bakas ng pagtataksil. Parang sinasabi nito, pati ba ikaw, hindi ka maniniwala sa akin? Maniwala po kayo sa akin, sir. Muling sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay tila isang huling pag-asa. Wala po akong kasalanan, ngunit huli na ang lahat. Pack your things, Leo, sabi ni Mr. Sarmiento. Ang boses ay matigas at walang awa. Simula ngayon, wala ka ng trabaho sa Luzon de Oro. Isang malakas na hampas ang naramdaman ni Ara. Ang kanyang puso ay parang binasag. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang kanyang ama. Nagsimulang maglakad si Leo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Hindi niya nilingon ng sinuman. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang libong pagkabigo. Leo, sandali! Sigaw ni Ara at humabol siya rito. Naabutan niya si Leo sa likod ng restaurant malapit sa pinto palabas. Hinawakan niya ang braso nito. Leo, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Sabi ni Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito, pero tutulungan kitang hanapin ang totoo. Ngunit umiling si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Tama nga sila, Ara. Hindi ako nababagay dito. Hindi ako nababagay sa mundo niyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay nabasag. At lalong hindi ako nababagay para sa'yo, diretsong sabi ni Leo, ang kanyang mga salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Hindi ko maintindihan kung bakit ka pa nag-aalala. Masisira lang ang buhay mo sa akin. Binitawan niya ang braso ni Ara at kahit may sakit sa kanyang mga mata, humakbang siya palayo. Umalis ka na. Kalimutan mo na ang nangyari.
Hindi niya nagawang pigilan si Leo. Ang binata ay dahan-dahang lumabas ng pinto at nawala sa dilim ng gabi. Naiwan si Ara na mag-isa, nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga luha ay umaagos na parang ilog. Naramdaman niya ang matinding sakit. Hindi lang dahil kay Leo, kundi dahil din sa kanyang ama. Ang ama na laging tinitingala niya ay ngayon ay parang isang estranghero. Ang Luzon de Oro na itinuturing niyang tahanan ay naging isang lugar na puno ng pait. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay parang piniga. Nais niyang sumuko. Nais niyang kalimutan ng lahat. Ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Ang mga salita ng kanyang ama. Kahit sino pa ang masaktan. Hindi. Hindi niya hahayaan ito. Hindi niya hahayaan na masaktan si Leo o masira ang isang tao nang walang laban. Umupo siya sa kanyang desk at binuksan ang computer. Ang kanyang ama ay may ipinost na paunawa tungkol sa insidente na sinasabing may internal investigation daw na magaganap. Pero halatang pinatatampok lang ang pagkakamali ni Leo. Binuksan niya ang security camera footage ng kusina. Inumpisahan niyang panoorin ang recording mula kanina. Bawat minuto, bawat segundo. Pinanood niya ang bawat chef, bawat galaw. Hinahanap ang anumang abnormal. Oras ang lumipas. Ang kanyang mga mata ay halos sumakit na sa pagtutok. Hindi niya mahanap. Lahat ay normal. Lahat ay tila nagpapahiwatig na si Leo ang may kasalanan. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang isara ang computer. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na glitch. Isang blankong screen na tumagal ng 5 segundo. Hindi niya ito napansin kanina dahil sa bilis ng video. Pinaus niya ang video. Pinanood niya itong muli sa slow motion at doon malinaw na nakita niya ang camera sa sulok na nakatutok sa prep area ni Leo ay biglang kumislap at pagkatapos ay naging blanko. 5 segundo. Sapat na oras para sa isang tao na gumawa ng isang bagay. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sadyang pag-atake. At ang mga mata ni Ara na kanina'y puno ng luha ay ngayon ay nanlilisik sa galit at matinding determinasyon. May nanabutahi kay Leo at ngayon alam niya na kailangan niyang hanapin kung sino. Ang galit ay naging gasolina. Ang sakit ay naging sandata. Pagkatapos madiskubre ang glitch sa CCTV, alam ni Ara na nasa peligro hindi lang si Leo, kundi pati na rin ang integridad ng Luzon de Oro. At mas mahalaga, ang konsensya niya. Hindi niya hahayaang manalo ang kasamaan. Ngunit ang pagharang sa CCTV ay hindi sapat na ebidensya para kalabanin ang kanyang ama. At ang board, kailangan niya ng mas matibay na alas. Kailangan niya ng isang taong may kapangyarihan para ilantad ang katotohanan. At iisang pangalan lang ang nasa isip niya. Ang maselan na dila. Buong magdamag siyang naghahanap ng contact information ng blogger. Hindi madali. Dahil kilala ito sa pagiging secretive. Pero sa huli, gamit ang isang lumang email address na nakuha niya mula sa isang online forum, nagpadala siya ng mensahe. Ang subject, ang totoong kwento sa likod ng Luzon de Oro, isang pagpapakumbaba. Sa email, detalyado niyang isinulat ang lahat. Ang pagmamaliit kay Leo, ang pagkuha dito, ang relasyon nila, ang babala ng kanyang ama, at ang pagkadiskubre niya sa sabotahe sa CCTV. Hindi niya inalintana kung ano man ang mangyari sa kanya. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Kinabukasan, isang sagot ang dumating sa kanyang inbox. Isang maikling email, walang pangalan, walang pirma. Makikipagkita ako sa'yo, mag-isa, sa lumang kapehan sa Intramuros, bukas ng 3:00 ng hapon. Huwag kang magkakamali. Ang kaba at pag-asa ay sabay na bumalot kay Ara. Ito na ang huling barahan niya. Bago pa man siya makipagkita sa blogger, alam niyang may kailangan siyang gawin. Kailangan niyang hanapin si Leo. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya.
Nagtanong siya sa mga kaibigan ni Leo sa UP, sa mga kasamahan niya sa dormitoryo. Nalaman niya na bumalik ito sa Zambales. Walang pag-aalinlangan, nagmaneho si Ara papunta sa probinsya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya pagdating doon. Hindi niya alam kung paano siya kakausapin ni Leo pagkatapos ng nangyari. Pero alam niya na kailangan niyang gawin ito. Ang pagmamaneho sa Zambales ay mahaba at nakakapagod. Ang mga kalsada ay paakyat at ang mga bahay ay malayo sa isa't isa. Ito ang unang beses ni Ara sa isang lugar na ganito, malayo sa kumikinang na ilaw ng syudad. Pagdating niya sa baryo ni Leo, sumalubong sa kanya ang simpleng pamumuhay. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan, ang mga bata ay naglalaro sa kalsada, at ang mga matatanda ay nagtitipon sa ilalim ng puno. Nagtanong siya at itinuro sa kanya ang bahay ni Leo. Isang maliit na kubo na nakatayo sa tabi ng isang ilog. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kumakatok. Nagbukas ang pinto at doon nakita niya si Leo. Nagulat ito nang makita siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at sakit. Ara? Mahinang sabi ni Leo. Leo, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Naglakad sila papunta sa gilid ng ilog. Ang tunog ng agos ay tila nagpapahinahon sa kanila. Bakit ka nandito? Tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay blangko. Hindi ako maniniwala na ikaw ang may kasalanan, diretsong sabi ni Ara. Nakita ko ang CCTV footage. May nagsabote, may nagpatay ng kamera. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Talaga? Oo, sagot ni Ara. At alam ko na kung sino ang may pakana nito. Si Marco. Pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kaya nakipag-ugnayan ako kay ang masela na dila. Ikinuwento niya ang lahat. Mula sa pagtuklas niya sa CCTV glitch hanggang sa kanyang pakikipag-ugnayan sa blogger. Nakinig lang si Leo. Ang galit at pait na bumalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Kailangan mong bumalik sa Manila, Leo, sabi ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ipagtanggol ang katotohanan, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng mga taong tulad mo na hinuhusgahan dahil lang sa kanilang itsura o pinanggalingan. Tumingin si Leo sa malayo, sa mga bundok na bumabalot sa kanilang baryo. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kababayan. Ito nga ang laban niya. Hindi ko alam, Ara, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay mababa. Natalo na ako. Ayoko nang lumaban. Hindi ka natalo, mariing sabi ni Ara. Hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka pa natatalo hanggat hindi ka sumusuko. At hindi ako susuko. Hindi kita susukuan. Ang init ng kamay ni Ara ay kumalat sa buong katawan ni Leo. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang pag-asa. Dahan-dahan, tumingin si Leo sa mga mata ni Ara. Nakita niya ang lakas nito, ang tapang na hindi niya nakita kanina. Sige, sabi ni Leo, ang kanyang tinig ay matatag. Lalaban ako. Lalaban tayo. Pagbalik nila sa Manila, mabilis na isinagawa ni Ara ang plano. Nag-request siya ng emergency board meeting sa kadahilanang may bagong ebidensya siya sa insidente ni Leo. Sa araw ng meeting, dumating sila ni Leo. Nakaupo sa mahabang mesa ang kanyang ama, si Mr. Sarmiento, kasama si Konsehal Dominguez at ang iba pang board members. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. Pumasok sila, magkatabi. Ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit. Ang mga mata ni Leo ay nakatingin ng diretso sa lahat ng nakaupo. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Huminto sila sa harapan ng mesa. Tumingin si Ara sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa lahat ng board members. May kailangan kayong malaman, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang silid ng boardroom ay nababalutan ng tensyon.
Tinitigan ni Ara ang bawat mukha sa paligid. Ang kanyang ama, na may ekspresyong blangko ngunit may bakas ng pag-aalala. Si Conchal Dominguez, na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. At ang iba pang board members na nagtataka at naiinip. Ang insidente po sa kusina, simula ni Ara, ang boses ay matatag. Hindi po ito aksidente. Ito ay isang sabotahe. Nagulantang ang lahat. Nagbulungan ang mga board members. Si Conchal Dominguez ay umiling-iling. Tila hindi sumasang-ayon. Ara, anong pinagsasasabi mo? Sabi ni Mr. Sarmiento. Ang kanyang boses ay may halong inis. Wala tayong panahon sa mga gawa-gawa mong kwento. Hindi po ito gawa-gawa, Dad. Mariing sabi ni Ara. May ebidensya ako. Ipinakita ni Ara ang laptop niya at doon ipinakita ang security footage. May glitch po ang CCTV sa loob ng 5 segundo. Sa mismong oras na nangyari ang sabotahe, 5 segundo na sapat para sa isang tao na gumawa ng masama. 5 segundo lang, natatawang sabi ni Konsehal Dominguez. Hindi yan ebidensya, Ara. Nagli-glitch talaga ang mga kamera. Lumang sistema na yan. Pero ang kamera pong yon, Konsehal, ay bagong palit. Sagot ni Ara. Ang kanyang mga mata ay matalim. At alam ko po kung sino ang may pakana nito. Nagtinginan ang lahat kay Marco na biglang pumasok sa boardroom. Nagulantang ang lahat nang makita siya. Anong ginagawa mo dito, Marco? Sigaw ni Mr. Sarmiento, galit na galit. Kailangan niyo po akong pakinggan, sir. Sabi ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng kasinungalingan. Sinusubukan lang pong siraan ako ni Ara dahil sa pag-ibig niya sa Aeta na yan. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. Maling-mali ka, Marco. Pumasok sa silid ang babae mula sa table number 7. Ang sikat na vlogger, si Ang Masela na Dila. Nagulantang ang lahat. Ang bawat board member ay napatayo sa kanilang upuan. Miss Reyes? Sabi ni Mr. Sarmiento. Nagulat. Hindi nila alam na ang sikat na vlogger pala ay ang apo ng kanyang matandang kaibigan. Maraming salamat po sa pagpapapasok, Mr. Sarmiento. Sabi ng vlogger na ang tunay na pangalan ay Sofia Reyes. Ngunit hindi po ako nandito para sa inyo. Nandito po ako para sa katotohanan. Ibinaba ni Sofia ang kanyang maliit na recorder sa mesa. Na-record ko po ang lahat ng pag-uusap ni Marco at Konsehal Dominguez. Pati na rin po ang pag-amin ng isang chef na nagpapatunay na sinadya nilang sirain ang putahe ni Leo. Ang pag-amin ni Sofia ay parang malakas na kulog na tumama sa boardroom. Nanigas si Konsehal Dominguez. Si Marco naman ay namutla na parang papel. Hindi yan totoo, sigaw ni Marco. Pilit na nagtatanggi. Gawa-gawa lang yan. May galit lang yan sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Pinatunog ni Sofia ang recorder at doon umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Marco, kasama ang boses ni Konsehal Dominguez at ng chef na nagpatunay sa kanilang balak. Ang lahat ng board members ay nagulat. Si Mr. Sarmiento ay namutla. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at pagsisisi. Hindi ko akalain. Mahinang sabi ni Mr. Sarmiento, tumingin kay Leo. Lumapit si Ara kay Leo, hinawakan ang kanyang kamay at humarap sa lahat ng nakaupo. Hindi lang po ito tungkol sa sabotahe, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Ito po ay tungkol sa diskriminasyon. Tungkol po ito sa paghusga sa isang tao base sa kanyang panlabas na anyo, sa kanyang pinanggalingan, at hindi sa kanyang kakayahan. Ngayon, si Leo ang nagsalita. Matatag ang kanyang boses, puno ng dignidad. Lahat po ng tao, kahit saan pa sila nanggaling, anuman ang kulay ng kanilang balat, anuman ang estado nila sa buhay, ay may karapatang tratuhin ng may respeto. Sabi ni Leo, hindi po ako humihingi ng awa. Humihingi po ako ng hustisya. Hindi lang po para sa akin, kundi para sa lahat ng mga Aeta. Para sa lahat ng mga katutubo. Para sa lahat ng mga Pilipino na hinuhusgahan dahil lang sa kung ano sila. Ang kanyang mga salita ay tumama sa bawat isa. Ang mga board members ay tahimik
Si Mr. Sarmiento ay nakayuko. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Sa huli, walang nagawa si Konsehal Dominguez at Marco. Nahuli sila sa akto. Si Mr. Sarmiento, sa harap ng lahat, ay naglabas ng desisyon. Marco Reyes, Konsehal Dominguez, at kayong mga kasama nila. Sabi niya, ang boses ay mababa at malinaw. Wala na kayong lugar sa Luzon de Oro. Ang lahat ay tapos na. Ang hustisya ay natupad. Nang matapos ang meeting at nang umalis ang lahat, naiwan sa silid sina Leo, Ara, at Mr. Sarmiento. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasamang pag-asa. Lumapit si Mr. Sarmiento kay Leo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Leo, sabi niya, ang kanyang boses ay nabasag. Patawarin mo ako. Ilang buwan ang lumipas. Ang Luzon de Oro ay nagbago. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa puso. Ang iskandalo ay naging isang catalyst para sa tunay na pagbabago. Ang restaurant na dating simbolo ng elitismo ay ngayon naging simbolo ng pagkakaisa at pagrespeto. Si Mr. Sarmiento ay nagretiro mula sa aktibong pamamahala. Bagamat nanatili siyang chairman ng board, ipinasa niya ang pamamahala kay Ara. Ngunit hindi lang si Ara ang nagpapatakbo. Kinuha niya si Leo bilang head culinary innovator, isang posisyon na nilikha para lang sa kanya. Ang trabaho mo, Leo, sabi ni Ara sa unang araw ni Leo sa kanyang bagong posisyon, ay hanapin ang mga bagong lasa, ang mga lasa na magpapakita sa mundo kung gaano kayaman ang kulturang Pilipino, ang mga lasa na magbibigay boses sa mga tulad mong may natatanging kwento. Ang kusina ay hindi na maingay sa sigawan, kundi sa tawanan at pagtutulungan. Sina Baste at Romy ay pinalitan ng mga bagong chef, mga taong may bukas na isip at puso. Ang Luzon de Oro ay nagsimulang mag-recruit ng mga estudyante mula sa iba't ibang probinsya, lalo na mula sa mga indigenous communities. Binibigyan sila ng scholarship at pagkakataon. Isang araw, ipinakita ni Leo kay Ara ang kanyang bagong obra, isang putahing pinaghalo ang modernong teknik sa pagluluto at ang sinaunang kaalaman ng mga ETA. Ito ang saluyot at kabuti na tinola, sabi ni Leo. Ipinakita ang isang mangkok na puno ng kulay berde at puting sabaw, may halong sariwang kabuti at inihaw na manok. Ang saluyot ay isang gulay na ginagamit namin sa Zambales. Mayaman sa nutrisyon at ito ay nagpapaalala sa akin ng tahanan. Tinikman ito ni Mr. Ignacio Sarmiento na nagkataong dumaan. Namilog ang kanyang mga mata. Leo, ito ay henyo. Ang lasa ng pag-asa, sabi ni Ara, nakatingin kay Leo. Ang saluyot at kabuti na tinola ay naging bagong signature dish ng Luzon de Oro. Isang putahe na naglalaman ng kwento, ng pagkakaisa at ng pangarap. Isang linggo pagkatapos mailabas ang bagong putahe, muling bumagsak ang isang blog post mula kay Ang Maselan na Dila. Ang Luzon de Oro, hindi lang restaurant kundi tahanan. Isang pagbabago na puso ang gumagabay. Pinuri ng blogger ang pagbabago ng Luzon de Oro, ang bagong pamamahala ni Ara at Leo, at ang kanilang mga programa para sa inclusivity. Tinawag niya itong isang pag-asa para sa industriya ng pagkain, isang testamento na ang tunay na halaga ay hindi na sa presyo, kundi sa kwento at puso na nakapaloob dito. Kinagabihan, pagkatapos ng isang matagumpay na service, umakyat sina Leo at Ara sa rooftop ng Luzon de Oro. Tanaw nila ang kumikinang na syudad na ngayon hindi na nakakatakot, kundi puno ng posibilidad. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Ara. Ang kanilang mga daliri ay magkakasya ng perpekto. Salamat, Ara, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Dahil sa'yo, hindi lang ako nakahanap ng lugar dito, nakahanap ako ng tahanan. Ngumiti si Ara at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Hindi ko rin inakala na sa gitna ng lahat ng gulo, makikita ko ang sarili ko.
At makikita kita. Tumingin si Leo sa mga bituin. Naalala niya ang kanyang mga pangarap noong bata pa siya, ang mga pangako niya sa kanyang pamilya. Ngayon, unti-unti nang natutupad ang mga iyon. Hindi lang siya isang oblation scholar, isa na siyang inspirasyon. Hindi na mahalaga kung saan ka nanggaling. Bulong ni Ara, ang kanyang boses ay malambing. Ang mahalaga ay kung saan tayo papunta. Nang magkasama, tumingin si Leo sa mga mata ni Ara. Ang kanilang mga ngiti ay nagtagpo. Sa harap ng kumikinang na syudad, sa ilalim ng mga bituin, isang bagong simula ang namumuo. Isang bagong panlasa, isang bagong pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Leo at Ara, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-ibig at pagbabago. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, mahal naming tagapakinig. Sa bawat sandali ng inyong pagsubaybay, kasama namin kayong naglakbay sa mundo ni Leo at Ara, naramdaman ang bawat kurot sa puso, at nasaksihan ang bawat tagumpay. Bilang inyong scriptwriter, isang karangalan at kaligayahan ang ibahagi ang kwentong ito. Sa bawat salitang isinulat, sa bawat eksenang binuo, damang-dama ko ang kanilang laban. Umaasa akong nadama niyo rin ang bawat emosyon, ang bawat hamon, at ang kapangyarihan ng kanilang pagmamahalan. Ang kwento ni Leo at Ara ay higit pa sa isang simpleng pag-ibig. Ito ay patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kulay, estado o pinanggalingan. Ito ay tungkol sa tapang na ipaglaban ang katotohanan, sa pagmamahal na lumalampas sa mga hadlang at sa pag-asa na kayang baguhin ang buong mundo. Sana ay naantig nito ang inyong mga puso at naway nagbigay inspirasyon ito na maniwala sa kabutihan, sa hustisya at sa kapangyarihan ng pagmamahalan. Anong bahagi ng kwento ang pinakanakapukaw sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Ibahagi niyo po sa amin ang inyong saloobin sa comment section. Mahalaga po ang boses ninyo para sa amin. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.